Trending at usap-usapan pa rin ang pahayag ni Vice President Sara Duterte doon nga sa threat. Kasi ang sabi lang naman niya, kung may mangyari sa kanyang masama, alam na niya kung sino ang may pakana. It means may threat na sa buhay ni Sara. Alam niya kung sino ang gumawa sa kanya kung sakaling may mangyari sa kanyang masama. Wala namang masama yun sa sinabi niya kasi may threat nga una. Tapos ito namang si Bongbong, magpaano-ano naman na nakakabahala daw yung naging pahayag. Paano nakakabahala? Kayo yung unang may threat sa buhay niya. Sinagot lang kayo. So ito na yung sagot ni Sara doon sa interview ni Bongbong. Nakakahiya yung interview niyang ang daming laughing emoji, Diyos ko. Sara Duterte inungkat ang nakaraang isyu ng pamilyang Marcos. Hindi nakapagpigil na magsalita si VP Sara Duterte tungkol sa pagkakasangkot ng pamilya Marcos sa pagpanaw ni Benigno Jr. or Benigno Aquino Jr. Ayon kay VP Sara, tama naman talaga na pinapalagan ang mga banta sa buhay ng isang tao dahil sa ganun ang ginawa ng taong bayan sa pamilya Marcos noon. O diba? Pumalag nga yung buong bayan noong pinaslang ng pamilya nila si Benigno Aquino Jr. Siyempre may threat, diba? Tapos may magbasa tayo ng mga comment dito guys. At saka yung mga loyalista, alam niyo yung mga loyalista, kahit alam na niya, tingnan niyo nga mag-interview yan si Bongbong, ngiwi-ngiwi yung bibig. Hindi ba kayo nahihiya? Para sa akin, nakakahiyang ipaglaban ang isang presidenteng wala namang nagawa. Ano ba ang project na ginawa ni BBM? Wala. Puro bigay ayuda. Ginawang tamad yung mga tao. Ginawang lumpo yung mga mamamayang Pilipino. Magbasa tayo ng mga ilang komento ng mga netizen. At tuluyan ang nabaliw ang BP ng Pinas. Paano nabaliw? Hindi nga magpa-test yung presidente mong bangag eh. Tama, basahin natin yung sagot nito ng mga netizen. Kung lahat ng nabaliw ay dahil lumalaban sa katarungan, pues mas maganda pala maging baliw dahil may pagmamahal sa bayan kay tulad mong walang ginawa kundi mangutya ng alam ang katotohanan. Mas gusto ko pang maging baliw kaysa tulad mong matino pero lakas ng loob ipaglaban ang bayan. Tama? Halatado po. Hindi po makapag-antay, gusto nilang guluhin ang bansa. Bakit ikaw katok? Sasagutin lang ng tinanong ba't ayaw sagutin kung wala naman siyang tinatago para siya si Alice Go. True. Gunggong. Ayan. Siya si BP Sara bumigay na. Marami kasing uto-uto noon. Wala pa kasi social media kaya di nila nakikita kung ano ang totoong bumabase sila kung ano ang ibinabilita ng TV, radyo at dyaryo at mga media noon. Nababayaran. Ganon ba? Bakit gumawa ka ng kasinungalingan? Malalaman kung nagsasabi ka ng totoo o hindi gumagawa ka ng sarili mong kwento. Kaya ka pumapasok ka sa politika, magpakabait ka dahil madali malaman ang tunay ka o mapagpanggap ka lang. Uniteam. Laban BP. Ibang kabanata na naman ngayon. Sobrang naghahama na naman ang pamilya Marcos sa nakatan na kapangyarihan. Ang layo pa ng eleksyon dahil banta 2028 eleksyon si BP. Wala kayong utang na loob, hindi kayo makabalik sa pwesto. Dahil yan, kundi dahil kay si BP Sara na mga sabuatan ang mga Marcos maruming maglaro. Totoo yan. Marcos kilala sa buong mundo ang pagiging magnanakaw at diktador. Yan. Pinatay mga kritiko at tumira sa Malacanang ng 20 years kung hindi nag-people power, ayaw pang umalis na sa kasaysayan na ang pagiging sakim sa kapangyarihan at human right abuser. Very big check. Kampi kanila Romualdez o Lisa.
mauna sila nakaangin sa panghitabo karon sa Pilipinas, apektado ka tanan kay pagtuo mo ang inyong gikalaban sila Romualdez, exempted ka. Dakong sayop hapit na mahurot ang property sa Pilipinas og dispatsar nalipay pa kamo. She needs professional help or natural na ganyan siya. Sana all. Bangag ka din eh. Malala na si BP. Check kung ano-anong naisip. Ang malala si BBM kasi nakapulburon palagi. Cory Aquino ayaw pag-usapan ang issue. Ninoy Aquino ayaw pag-usapan issue. Inday Sara na hindi Aquino gusto pag-usapan ang issue. May side effect talaga, hindi nga naghabol mga Aquino magdemanda sa Marcos dahil baka naisip nila hindi naman talaga ang Marcos ang gumawa. Praning na, sana all. Marcos is the North Pole, Typhoons Duterte is the South Pole, fruits and foods that's it. Bata pa yan si Sara noong mga panahon siguro. Yun ang storytelling nun. Nasa paaralan. Ang galing maglinis sa issue. Maraming books na binida pero walang naintindihan. Kawawa ang Sara na to. Pumasa ka ba sa bar exam? Or talento? Baka ikaw yung hindi pumasa, ma'am. Ha? Baka ikaw yung hindi pumasa. Ang galing-galing mo ha. Ano bang big ticket ng mga Marcos ngayon? Wala, di ba? Puro lang bigay ng ayuda. Sinagot lang ng BP ang bias media, ang bobo at bayarang media. The full country part to history repeat itself like father, like son. The wives is their downfall. Yes, tama. Panoorin ang buong interview kasi magpatunay na ba na dalawang presidente Aquino na Marcos family ang pumatay kay Ninoy? May verdict, please ilabas ang madla para naman kapanipaniwala, Madam BP. Malala na sobra. Itong si Sara mahilig. Yung mga komento na walang kasense, diba? Sinagot lang naman ni BP Sara. Anong mayroon dun kung sasagutin ni BP Sara? Ang komento ng mga netizen. Diba? Kasi takot ang mga politiko na kasi malapit ng eleksyon. Doon natin malalaman ngayong eleksyon kung may natitira pang budget na ipamudmud nila sa mga butante. Tingnan natin, dyan magkakaalaman. Ang galing nito maniobra ng mga anong tawag nun sa grupo nila, ang galing magpalabas. Wala namang, kaya nga binabaha eh. Kaya nga nasisira yung mga kalsada kasi hindi pinagpatuloy ng gobyerno ang bel bago umalis ang Pangulong Duterte. Inayos niya lahat pero yung mga loyalistang walang alam kundi mang bash. Wala naman yan. Pagtingin mo sa profile, yung mga trolls, pagtingin mo sa profile, nakalak. Takot kayo. Kung hindi kayo takot, magpakita kayo. So, yun lang mga marites. Ang issue, ang update ko kay BP Inday. Sana wag kayong magsawang pagsuporta at pag-spread ng good news na nagawa ni Inday. Yun yung tulong na lang natin sa kanya. Caridad Official TV, hanggang sa muli and thank you so much.